Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kaibigan, kapastoran, kamanggagawa, at sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, saan mang lupalop kayo nandoon. Today is April 5 at ang araw na ito ay inaalala natin yung dakilang himala na ginawa ng ating Panginoong Yesus. Ito po yung tinatawag na The Resurrection Sunday o muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. At sa umagang ito, sa araw na ito, hayaan niyo po ako magbigay ng kaunting mensahe na may kinalaman po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. At pamamagatan po natin, ito pong ating pag-aaralan sa umagang ito na hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Kung atin pong babasahin yung Luke chapter 24 mula verse 1 hanggang 6 at John chapter 20 verse 1, parallel po ito, parehas po yung verse na sinasabi po o yung kwento po dito at iisa-isahin po natin yan mamaya. Mga kaibigan, meron lang po akong gustong bigyan diin sa umagang ito. God moves even in the dark. Kahit na sa kadiliman o sa dilim, ang Diyos ay kumikilos. Resurrection is proof that your story is not over. Anuman ang buhay, pinagdadaanan o sitwasyon mo ngayon, ang kwento mo ay hindi pa tapos. Ngayong umaga, habang sumisikat ang araw at maraming mga simbahan ang nagkakaroon ng gawain ngayon, yung tinatawag na sunrise service. Okay, sunrise service. Okay, bakit po ito ginagawa ng marami? Kasi po, nanggaling po ito dito. Okay? Nanggaling po ito sa kwentong ito na nakalagay mismo sa Bible. Okay? Tandaan natin, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Meron pa siyang gagawin. Hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi pa tapos ang himala ng Diyos. Tatlong bagay lang ang ating pong tatandaan sa ating pag-aaral sa umaga ito. The resurrection o yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus ay pangako, promise. Proof, patunay. Patunay, mamaya malalaman natin. At purpose. Ano yung purpose na gusto ng Diyos sa atin? Okay? Number one, tandaan po natin ito, God moves even in the dark. Ang Diyos ay kumikilos kahit sa kadiliman. Luke chapter 24 verse 1 and John chapter 20 verse 1, dumating si Mary Magdalene sa libingan madilim pa. Sabi doon, madilim pa. Kaya nga po, meron yung dilim dito, yung nag-aagaw yung dilim at liwanag. Yun nga po yung sunrise. Dumating doon, pumunta si Mary Magdalene kung saan nakalibing yung katawang lupa ng ating Panginoong Yesus. Pero, hindi siya pumunta doon para makakita ng himala. Pumunta siya doon para tingnan lang talaga na nandoon talaga yung bangkay ng ating Panginoong Yesus. Ulitin ko, hindi siya pumunta doon para makakita ng himala. Pumunta lang talaga siya doon para bisitahin yung patay na katawan ng ating Panginoong Yesus. Pero, doon nagsimula ang himala. Doon nagsimula ang breakthrough. Tandaan natin ito. Ang Diyos kumikilos kahit madilim pa. Ang Diyos ay kumikilos kahit
madilim pa. Mga kaibigan, mga kapatid, baka ang buhay mo ngayon, baka ang sitwasyon mo ngayon ay madilim. May pinagdadaanan kang kabigatan. May pinagdadaanan ka sa buhay mo. Nasa dilim ka. Pero hindi ibig sabihin nito, kung ikaw man ay nasa dilim, wala nang ginagawa ang Diyos. Dahil ang totoo, number 2, the stone was rolled away. In Luke chapter 24, verse 2, sabi doon, pagdating nila, wala na yung bato na nakaharang sa libingan ng ating Panginoong Yesus. Tandaan natin, hindi inalis yung bato para makalabas ang ating Panginoong Yesus. Yung bato ay wala na rolled away, wala na doon, yung batong na nakaharang doon sa pinto, wala na-move, nagalaw, at nangyari yon para makita nila na doon sa loob, wala na ang ating Panginoong Yesus. Wala siya doon. So, ano ibig sabihin nito, mga kapatid, mga kaibigan? God removes obstacle not just to solve your problem, but to reveal His power. Kaya po, inaalis ng Diyos ang lahat ng ating mga problema at kabigatan, binibigyan ng lunas upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaibigan, anong bato na pinapasal mo ngayon? Yung mga kabigatan, yung takot, kasalanan, bato ng kahirapan, bato ng problema, magsubok, na bigat ka na. Na hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. Lahat yan ng iyong kabigatan. Lahat ng bato, kabigatan, pagsubok na meron ka, kayang igulong at tanggalin yan ng Diyos. Because the greatest miracle that was happened in the entire universe happened when the tomb is empty. Ang dakilang himala na nangyari sa buong mundo, yung lugar kung saan nakahimlay dapat ang patay na buhay ng ating Panginoong Yesus. Sa pagkakataon yun noon, nakita nila na ang libingan ng ating Panginoong Yesus ay walang laman. That was the greatest miracle. In Luke chapter 24, verses 5 and 6, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito. Siya ay muling nabuhay. Siya ay muling nabuhay. That is the good news. Ito ang magandang balita. Ang magandang balita sa kabila ng mga masasamang balita ay ito. Ang ating Panginoong Yesus ay nabuhay. Hindi po yung masamang balita na mataas ang gasolina, mataas ang diesel, mataas ang mga bilihin. Lahat mataas. Lahat mabibigat. Lahat ng mga nangyayari sa paligid natin ay mga problemang nagdudulot ng kabigatan sa atin. Pero kapatid, kaibigan, tandaan natin ito. Kung ang libingan ng ating Panginoong Yesus ay nakitang walang laman, ang buhay mo at buhay ko ay hindi pwedeng mawalan ng pag-asa. Kaya kung nangihina ka ngayon, kung ikaw ay nawawala na ng pag-asa sa buhay, natatakot, nag-aalala, namomblema sa mga bayarin, namomblema sa buhay, sa relasyon, na sobrang bigat ka na hindi mo alam kung paano tatanggalin itong kabigatan na pinapasan mo. Kaibigan, dahil
ang libingan ng ating Panginoong Hesus ay walang laman, patunay lamang na hindi pwedeng mawalan tayo ng pag-asa. Because the resurrection changes everything. Ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay nagbago sa lahat. Kaya nga sabi ko kanina, tandaan nyo yung promise. Yung promise ng ating Panginoong Hesus na siya'y mamamatay upang tayo'y maligtas at sa kanyang kamatayan muli siyang mabubuhay. Proof, pruweba ng Diyos ay makapangyarihan at kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, pati ang problema mo ay kayang solusyonan at tanggalin ng Diyos. May purpose tayo sa resurrection ito ng ating Panginoon Hesus. The good news, the gospel, magandang balita. Dahil si Jesus ay bumarito, napako sa krus, namatay, at muling nabuhay upang masigurado na tayo'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. In Romans chapter 8, verse 11, ang sabi doon, kung ang Espiritu na bumuhay kay Jesus ay nasa atin, we are the temple of the living God. Kung ang Espiritu na bumuhay sa ating Panginoong Jesus ay nasa atin, that same power that raised Jesus from the dead, that same power that within us, that same power is available to you and to me today. Ang kaparehas na kapangyarihan yan na bumuhay sa ating Panginoong Hesus ay nasa iyo at nasa akin ngayon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, anong patay na meron sa buhay mo ngayon? Pangarap na akala mo hindi na matutupad? Yung pangarap mo na akala mo hindi mo na kayang abutin? Yung pangarap mo na akala mo ay wala nang marating, hindi na mangyayari? Yung relasyon mo na andap-andap, yung relasyon mo na nanghihina, yung relasyon mo na nasa kabuluhan ngayon, iba, o yung pananampalataya mo na tila wala ng buhay. Yung pananampalataya mo na tila patay na. Ang lahat ng yan na pinoproblema mo sa mga oras na ito ay kayang-kayang buhayin ng Diyos. Dahil siya mismo, ang ating Panginoong Hesus, namatay. Binuhay ng Diyos, patunay lamang na ang kanyang libingan ay walang laman. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay at ang Espiritu ng Diyos na bumuhay sa Panginoong Hesus ay nasa atin. The greatest power sa mundong ito ay nasa atin. Kayang buhayin ng Diyos at alisin anumang pagsubok, problema, kabigatan na meron ka. Today, as we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ, this sunrise service, hindi lang sumikat ang araw ngayon. Sumikat din ang bagong pag-asa sa ating buhay. Kaya ngayon, kaibigan, kapatid, ngayong umaga, tandaan natin, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus noon, nagkaroon tayo ng buhay at tagumpay. Tagumpay na po tayo. We are more than conqueror. We are more than victorious in Christ Jesus. Kaya ngayong umaga, hindi problema kung anong problema ang meron ka. Hindi problema kung meron ka mang pinagdadaanan, pagsubok, kabigatan sa mga araw na ito. Dahil si Jesus ay nabuhay at ang bumuhay sa ating Panginoong Hesus, ang Espiritu yun ay nasa atin. At kung
Ahayaan natin na ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ay patuloy at pananatiliin nating magiging bida palagi sa ating buhay. Walang problemang kayang gumupo at magpatumba sa atin. Dahil lahat yan, pinangako ng ating Panginoong Hesus. Patunay ang kanyang muling pagkabuhay ang purpose natin, lumakad ng buhay na matagumpay, buhay na maalwan, buhay na maayos, buhay na kaaya-aya. John chapter 10 verse 10, buhay na mananagumpay in Christ Jesus. Tayo ngayon, dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus, ay mayroon ng buhay na matagumpay, buhay na maayos, buhay na kaaya-aya, dahil kay Jesus. Kaya panatiliin natin sa ating buhay, hashtag si Jesus ang bida. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. God bless you.